Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin po natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Libra for December 1 to 7. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising, mas importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong suportahan na lumago ang ating channel, you can use for monthly support, pwede niyo po i-click yung ating join button. For one-time support, pwede po yung thanks button sa baba. Libra, how are you? Tingnan natin. So we have here, unang-una, SC 28 building blocks. Alam mo, ito yung isang napansin ko. Sorry. Di ba pag may lumang building, at gusto nilang maging matayuan, palakihin yon, ang unang nang ginagawa is dinedemolish nila yung lumang building. Tinatanggal nila yung lumang structure. Tapos sa kanila babaguhin yung papalalimin at bibigyan ng mas matibay at malalim na pundasyon, sa kanila itatayo yung bagong gusali. Ganun din sa'yo ngayon. Ang dami lang talagang tinatanggal sa universe sa life mo. From yung mga paniniwala mo, sa mga ginagawa mo na sabihin natin hindi na siya nakakatulong sa'yo. Kasi andun yung punto na yung sabihin natin tinatawag natin ROI, Return of Investments. Kung parang ganito nangyayari. Nag-invest ka sabihin, nag-invest ka ng 100, pinaghirapan mo, ang balik sa'yo, 100. Minsan malala, 99. So, nawalan ka ng piso, tapos same time, napagod ka pa. Naubos pa yung oras mo. So, yung return of investment mo, hindi maganda, hindi tama. So, this is what the universe is trying to tell you. Kaya may mga feeling nyo na parang na parang yung paligid nyo, yung mundo nyo parang nasisira. It's part of the demolition process ng universe para mag-build siya ng bago. Kasi hindi tayo pwede maglagay ng bagong palapag sa isang lumang gusali. Babagsak yan, di ba? Yung safety natin. So, kalma ka lang. Kung mga nangyayari yan, kumbaga, sabi mo lang sa universe, okay, universe, tanggalin mo yung mga kailangan tanggalin at bigyan mo ako ng lakas, tanggapin kung ano yung dapat kong tanggapin. Okay, so ano ba yung crossing mo ngayon? So we have here is 11 by the book. Kasi parang feeling mo, bakit naman ganito yung nangyayari? Bakit naman siya? So ang dami mong parang concern, parang feeling mo hindi ganun ka-natural or hindi ganun kaganda yung mga kaganapan. It's okay. Reminder sa'yo ng universe. Why? Bakit siya okay? Simple lang. Kasi yung proseso na gusto mo, yung pagkakaintindi mo dapat ganito, yun yung logic natin. Pero, paalala lang, iba ang logic ng universe. Iba yung pamamaraan ng universe. Hindi ko alam kung sa Book of Isaiah yon, sinabi doon na as far as the heavens is from the earth, as far as the east is from the west, so is the wisdom of the Most High. Kumbaga, gano'ng kalayo yung mga bagay, which is walang sukatan, di ba? Tayo mo sukatin, meron tayong North and South Pole, pero wala naman tayong East and West Pole. Ibig sabihin, endless, infinite yung distance. Ganun, kaya wag mong questionin. Kasi andun yung point na hindi kaya ng isipan natin intindihin yung pamamaraan ng universe. Kaya nga, di ba, yung phrase na sinasabing, trust the process, magtiwala ka sa proseso. Yun eh. And ang hirap magtiwala kapag masyado nating pinangungunahan. So, andito yung point, you need to surrender. Kaya sabi sa'yo ng by the book. Nagigets ko naman, kasi bakit may part na aligaga ka din. Kasi with the number 14, truth be told, andun kasi na parang, kailangan ko lang malaman. Kasi para alam ko kung paano ko po-posisyon, para alam ko kung ano yung next step ko, para alam ko kung saan ako lulugar. Remember nung mga iba sa atin, nung bata tayo, pag nag-grocery yung magulang natin. So, ako naranasan yun, ako lagi. So, magbabayad na. So, manalimutan yung nanay mo. Kasi iwanan ka doon sa pila. So, may iniis ka na wala pa yung mga items, yung nanay mo, wala pa, nakakaba, na hindi mo alam yung gagawin mo. Parang ganun yung situation mo eh.
Parang nandun ko sa ganun, posisyon. Ang sabi sa'yo ng nanay mo nun, "Diyan ka lang, hintayin mo ako." Yun yung last instruction, listen to it. Kung saan ka iniwan ngayon ng universe, stay. Kasi alam ng universe, safe ka dun, okay ka dun. And while you're staying in that place, andoon na marami ka pwede pang magawa. You can cultivate kung ano yung mga kailangan mong ma-build sa sarili mo. Learning, ayan. Kasi ako noon, nung ginagawa sa akin ng nanay ko, ginagawa ko, may dala akong, bookish kasi ako. May dala akong libro. So, habang inis ka, nagbabasa lang ako, hinintay ko si mama. So, you can also do that. Apply mo yan sa life mo. Now, tsaka hindi lahat talaga nire-reveal ng universe sa atin agad-agad. Minsan ibibigay lang niya sa atin yung next step. Minsan yung current lang. Then, wait ka na pagkatapos. Foundation mo, we have here number 6, not for you. Girl, Libra, huwag kang malungkot na kapag, pinaghirapan ko yun. Bakit tinanggal ng universe sa akin? Yes, understandable, pinaghirapan mo. Binuhos mo yung attention, pagmamahal, at oras mo doon. Pero, andun kasi na, sabi nga ni Apostle Paul, I think sa Corinthians chapter 13, yung latter part, sabi niya doon, when I was a child, I speak like a child, act like a child, think like a child. When I grew up, I placed my childish attitude away. Kumbaga, ito na yung moment, you need to grow na. You need to level up. Kung dati sabihin natin, ang hilig mong mag-alarm ng 4-5 beses, tapos malilate ka pa din. Then ngayon, first alarm pa lang, gising na tayo. So, there are things that will no longer support talaga. Now, in the past kasi, in the past, we have your thinker, number 44. Okay, so yes, I trust naman din na yung logic mo, yung kaalaman mo is tama. Kasi, andoon na, nabaybay mo yung buhay mo nun by observing Andun na pinagpaplanuhan mo, yung iba sa inyo, bata pa lang, alam nyo na yung mga gusto nyo, yung mga targets nyo sa life nyo. Then ngayon, parang biglang trust the process, di ba? So, medyo mahirap. This is a transition na ginagawa ng universe para sa'yo. Kasi, kumbaga, sa isang espada, yung isang side, nahasa na. Ngayon, yung kabilang side, kailangang hasain natin. Yun yung gustong gawin ng universe sa'yo. Parang espada na dalawa ang talim. Mas effective yun. Ngayon, sa future na ikaw, meron tayo itong number 37, never-ending story. My dear, a lot of you guys, kasi makakaranas din kayo ng mga endings of, this will be a pahabol pa, endings of relationships. Ngayon, sinabi yung ending, hindi naman yung mag-aaway kayo. Andun na mararamdaman nyo na kailangan nyo mag-separate ng ways. Mararamdaman nyo na iba na yung mga focuses nyo, iba na yung targets nyo sa life, then that's okay. Andoon na may iwan pa din yung mga friendships na yon. Andun pa rin na meron pa rin kayong connection. However, yung focus nyo, wala na doon. Kasi maiiba na din yung circle of people sa paligid mo. This is a brand new set of people who will be touching yung buhay mo in their own respective at unique way. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I invite you to subscribe, like, and share to access our videos as well. But for now, tuloy natin, Libra, yung reading mo. So, physical environment, number 18, serendipity. Ang dami sa inyo nakakaramdam na parang kailangan nyo munang umalis, mag-walk out, lumayo, or sabihin natin na mag-leave of absence or vacation, hindi ko alam kung anong gagawin yung kailangan yung physically munang lumayo, mapag-isa. Kasi eto na yung moment, ang dami kasing mga voices, mga advices, inputs mula sa iba't ibang tao. And malamang masama na makinig tayo doon sa mga sinasabi ng iba. Kaso nga lang, na sobrang nako-consider mo lahat, may isa kang boses na hindi mo na napapakinggan. Yun yung inner voice mo. Yun yung ikaw mismo. Yun yung boses, yun yung ikaw na nakakonekta sa universe. Yun yung kailangan pinapakinggan mo.
And sa dami ng ingay sa mundo, sometimes we need to take a step back and also understand or hear kung ano yung message talaga ng inner voice natin. Ngayon, kahit yung emotion environment mo number 47, go the distance. Kasi literal talaga, even yung heart mo, gusto na talaga munang mag-detach. Ngayon, hindi masama yan. Ang tawag ng iba doon is soul searching. Parang gusto ko muna mapag-isa. Minsan ginagawa ko, yung pupunta ko sa lugar na walang may kakilala sa akin. Tapos minsan, coffee shop, ganyan. So, magkakape lang ako. Or dito sa Baguio, minsan pupunta lang ako ng Burnham Park. Maupo lang ako doon sa isang bench. Tapos nakatingin lang ako doon sa mga tao. Then, trying to internalize. Kasi minsan mas maganda din, if magsa-soul searching ka, huwag yung mga tipong mga artificial na lugar, like mall, ganyan. Better with nature. Kaya huwag kayo magtataka kung makita niyo ako sa Burnham one time, one of this, minsan na nakapaa ako doon sa may mga, sa may damuhan. Kasi I'm trying to connect as well with nature. Kasi yung way para mas mapakalma at mas marinig ko yung inner voice ko din. At sana ikaw din. Now, yung iyong hopes and fears we have here is number 34, a leg up. Okay. So, good. Okay lang. Ito na yung moment na kailangan na gawin mo yung mga bagay on your own. Kasi, minsan asking for help, nakakaloka kasi mga tao sa paligid mo. Minsan manghingi ka ng help, very clear naman kung anong klaseng help yung kailangan mo. Ang dami pang tanong. Tapos sabihin natin sa 10 sinabihan mong yun, siguro mga 2-3 lang yung tutulong, tapos limited pa. So, andun yung point na nasasayang yung oras mo. Oo, andun yung parang, kasi I need assistance from them Oo, pero have you tried to listen sa sarili mo? Baka mamaya, yung sagot mismo is nasa sayo na hindi mo lang nakikita ka or narinig kasi masyadong maingay yung paligid mo. Ang dami mong accomplishments kung mabalikan natin in the past na ikaw lang mismo yung nakatapos, ikaw lang mismo yung nakagawa, ikaw lang mismo yung nakapagtatag nun. Yes, they supported you, pero yung preliminary journey, yung mga naunang part, ikaw lahat yun. And you're so good. Ang galing mo kasi, alam mo yung parang sabihin natin, ando ka na sa 30% ng ginagawa, saka may darating na support. Pero yung yung unang 30%, ikaw lahat yun. And that is that's kudos, yung masasabi ko. Alam mo, in the future, we have here is number 30, TikTok. Alam mo, you really need to, magkaroon ka ng soul searching mo. Magkaroon ka ng moment to listen doon sa inner voice mo. Kasi malapit na, siguro 2026 na ito mangyayari lahat Malapit na andoon na things will be shifting. Diba, stay ka ng universe kung nasan ka ngayon. Dahil, tatawagin ka na. At yung mga movements na gagawin mo, sabihin na lang natin, hindi pa nga tapos to, mayroon nang dumarating. So, para ka magiging kung parating magiging pangarapin mo na sana 8 yung kamay mo, na sana mahati ka sa 5, kasi sunod-sunod yung opportunities. So, as of now, best way para alam mo kung paano mo isusunod-sunod yung mga opportunities na ito, maximize mo yung bibigay ng universe, listen to your inner voice. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share. So, maraming salamat, Libra. God bless, Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula pa to sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.